mga kabugtuan. Naliwat kita nga aton programa Pulonghan Kinabuhi. 1 hour program every Sunday. 3:30 to 4:30 in the afternoon every Sunday mga kabugtuan. Ayaw kita kakalimot ano. Ngan salamat nga ada kamo aabangan aton programa road bag pamalandungan pulonghan Ginoo. Nasa ring ang barana kasuratan, and ye shall know the truth, and the truth shall set us free. So may mga kamatuuran, mga kabugtuan. Diri lamang natural, material, mga physical, mga civic nga mga kamatuuran. Pero may mga kamatuuran nga espirituhanon nga importante haaton kinabuhi mga kabugtuan. Mga kabugtuan, ayaw la kalimti nato na pamalandungan, nababatian nga mga pulongan kayo. Napaka-importante. Ano? Thy word is settled in heaven. Mga butang material, magiani mo, aada aton possession, mawawara itiya. Pero ang mga butang nga iya Ginoo diri doon mawawara, mga kabugtuan. There was a story, ha Bible, may tungod na usan, magbugto, ni Martha nga ni Mary. Ni Martha, naka-incline siya sa mga material nga butang ba? Kadamo ito nga mga tao gihapon yan nga panahon. Ang suga dito, ang iya tinatawag disposition, ang iya kinabuhi. But Mary, tungod kay talagsahon lang, di dahiya haranik ang Jesus. And maraw ka mo ang comment ni Ginoong Jesucristo, nagsiring niya kang Martha, tungod kay medyo may ada statement ni Martha nga diri favorably kang Mary. Nagsiring ni Jesus that Martha, you are cumbered about many things. Amo ito hiya kadaha atong niya mga panahon. Damo hasta yan cumbered about many things. Damo nga butang ang puno huna. Damo nga butang ang sinisiring naton priority ano. Mga material nga butang nga ang kahuna naton amo niya ang what is importante naton kinabuhi nga nakakapag-compose ang aton pagkatao. Pero nagsiring ni Jesus and very clear nga direkta nga pagyakan nga to kang Martha. Nagsiring ni Jesus, Martha, Mary has chosen the good part. You see? Makita nato mga kabugtuan, ibaan paradigm han Ginoo kontrahan paradigm han kalibutan. Kaya hinuman nga nahara may da kasing-kasing nga Dios nun makaka-connect ka ito nga kaburuton han Ginoo. Mary has chosen the good part. Ha Ginoo ang pinakamaupay nga butang. And tinatawag spiritual revelation, the revelation knowledge. Di na kalibutan mga kabugtuan, may da mga secular knowledge, may da mga humanistic knowledge, ano? Pero may ada tinatawag napaka-importante nga kind of have knowledge which is the revelation knowledge. Nga amo din siring ni Jesus, Mary has chosen the good part, the revelation knowledge that cannot be taken away from her. Nga diri ito mawawara. Kaya mga kasangkayan, tinumdumi mga butang nga kalibutan, ang unang tao na siring knowledge is power. I think it was Ernie Baron. Pero sumatan ko kamo mga kabugtuan, ang revelation knowledge ang Ginoo ang napaka-excellent nga knowledge. Siring ni San Pablo, usa ka abogado hiya, Doctor of Laws. Nagsiring ni San Pablo, I am a Pharisee. Pero siya, I haven't had the chance to learn and discover that kind of excellent wisdom kapareho kang Kristo Jesus. Kaya ginpili ni San Pablo iya niya excellent wisdom. Kaya para iya si Mary San Pablo, what is gain to me, I count them but dung, that I may win Christ. So gibilang niya, ihap niya nga ang iya mga ganansya kinabuhi. Waray kakawangan. Waray bili, that I may win Christ. Amo ito yang what causes the change of direction ang life ni San Pablo mga kabugtuan. Dahil pwede natin maamkon ang damo butang kalibutan. Tigam ni niyan. Pwede natin maamkon. Pero hinumdumi may maupay nga butang nga para aton nga diri naton pwede ibaliwala. Actually, mga kabugtuan, mga kasangkayan,
Iba kasi ang paradigm han, Ginoo, kung ikaw Diyos nun, kung ikaw nakilala nga may Diyos ang kalibutan, dapat ma-get mo ito hiya. Dapat makuha mo yan. Dapat ma-embrace mo ito nga spiritual reality. Yan ang amo to ng aton iskutan yan ang atak na kaya napaka-importante. Pulunghan kinabuhi. Kaya usa nga concept ng pag-aadman naton is about making a life, not just a living. Ano? Making a life, not just a living. Na mga tao mga kabugtuan, hanira pag-excess tini nga kalibutan, temporary yung kalibutan. Ang kahuna nira that everything is about making a living. Puros panginabuhi, puros panginabuhi, puros panginabuhi. Kaya ganun na lamang ang pagpursigi. Ganun na lamang ang pagsakripisyo mga kabugtuan. Pero may ada butangan nakalimtan nira hatubangan ng Dios. Ngan kung ikaw nag-aalaga na Ginoo no, singon to na la religious pa nga tao. Pag diri mo ini na encounter nga realidad, I'm sorry to tell you, makasaring ako may kulang ka. Because in God is not the priority is not just making a living. Para panalanginan ka, himuon mo ang ginutig. Lord, inen bendisyonin akong panginabuhi is about everything about living. Nga tanan Ginoo, giyahi kami, inen pasaylua kami, tambala kami. This is not just about making a living in suon. Para makamuha atubangan ng Diyos, mas importante ang life kontra ang living. Kitaan niyo Matthew chapter 6, yung ng succeeding verses about the disciples' prayer about Father, about yung tinatawag thy kingdom come, thy will be done. Ang kasunod nga mga verses, Jesus lecturean niyan iyang mga disciples and those people nga nag-follow hay. Siniya, life is more than meat. Mas importante ang kinabuhi kontrahin nga mga butang nga kailangan natin. Kaya nagsaringan niya in this concept of making a life, not just a living, summary ni Jesus, verse 33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. That is our life. That is the essence of the life of humanity. The life of man. Pag waray ka kinabuhi, nga ilarong ang pagdumaran, Ginoo, nga waray ka kinabuhi, eksperyensyahan, kanang Diyos pagkamatadong, you are not living in accordance to the righteousness of God. Nagkinabuhi lang kitahan, ang kinabuhi nga according to human righteousness. Ang aton lang personal ang katungod. Masaring ako kulang kita igsuon. That is not the only reality of life. Man does not make, that is, wala mahimo nga human because aton tawhanon nga mga realidad. Pero nahimo kita human because din-create kitahan Ginoo nga nagdadara kitahan identityhan Ginoo. And therefore, ito ang aton i-develop. Itong identity. Nagsabi ni Jesus, seek ye first the kingdom, life nga nagpailarong han kabuluton ng Diyos and His righteousness. Yung discipline, yung way of life. And then, makita natin mga kabugtuan, pag ang insaktong atong life, then living will just follow. Nagsabi ni Jesus, and all these things shall be added unto you. Living is just a reward hanin mo righteous life atubangan ng Ginoo. Pero ang amin yan nangyari kasi. Para kailangan ma-realize natin mga kasangkayan. Kasi di nakalibutan, dirila ang puwersahan Diyos ang available. May da puwersahan, tinatawag unholy. Diri baraan nga puwersa or evil forces. Puwersahan dautan. Ngan hasta ito yan na. Ngan ini nga puwersahan ka dautan actually, mas magtitikatindi ito hining ang mga panahon. Pero inomdom yung may puwersahan dautan. Nga bisan nga ni Jesus, warahiya palampasa. In His temptation, ginkaatubang ni Jesus si Satanas. Ngan sumiring ni Satanas,
ang baraan na kasulatan na sining that Satan show ginpakita ni Satanas kang Jesus ang nga tanan nga ginhadian ang kalibutan nga ang iya glory ang iya kamaupay kaanyag, di ba? Amiton ang kareg naton makita kita the last of makuntinton aton last of our eyes, last of our flesh, and the pride of life. Amiton ang prescription, amiton ang offering ni Satan ngadto kang Jesus ngan haaton nga tanan uofiran kaniyan. That is the spirit of the world, the spirit of worldliness. Ganun yan. Kaya nagsaring first John, all that is in the world are the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life. So una gin tapatan hini, gin offeran ni Jesus. Satan shows to Jesus the kingdom of this world and the glory thereof. Tatapos sumiring hi Satanas kan Jesus. Ini nga tanan ihatag ko haimo. Ini nga tanan ihatag ko haimo if you will only bow down and worship me. So, nagpakita sa Satanas ang iya illegal nga authority han kalibutan. Ngan, mind you mga kabugtuan, amo ini ang konsepto ang kadam-an, labi na Illuminati, amo ini ira konsepto. That's why, Italy, dito usa ka dakong nga simbahan, may dara altar ni Satanas. Why? Nga ito hiya headquarters ng Christianity. Sa ring pa, traditional Christianity, headquarters. Why? Bakit mayroon silang altar ni Satan? Because what they believe is, si Satan nga ni Jesus magbugto. Can you imagine that? Si Satanas nga Jesus magbugto. Man, ang ira belief is si Satanas ang tag-iyang kayamanan ng kalibutan. Si Satanas ang tag-iya. Just because na nagsiring Satanas, all these things I will give it to you if you will only bow down and worship me. Illegal niya, nakuha. Why? Kasi ang una nga gintapuran ng Diyos ang wealth ang kalibutan is the human race. Si Adan. Nakudita lang siya ni Satan. Pero si Jesus na the second Adam, naperde niya. Kaya ang authority, ang blessing is aadi na hatunay nga follower ni Jesus. Diri kita pwede magluhod-luhod ka sa tanas para la kita panalanginan. Diri, mga kabugtungan. Illegal yun. Kailangan aware kita tinatawag redemptive privilege. Ang pagtubos ni Jesus di da cross ang Kalbaryo. That Jesus took it all. Na-recover niya nga tanan is stolen ni Satanas sa humanity. Kaya ikaw nga ako, kung ano ang kulang naton, just go to the enemy's camp and recover what he had stolen from you. Buwion naton, pinaagihan ngara ni Kristo Jesus. Ganun yan. And we shall live in blessings. Ito yan mga kabugtuan. Kaya lang, I do not know. Actually, very clear ang Bible na siring. Di ka nga ni nag-alaga na Ginoo Spirit and in truth. You are blind. Ganun lang ang pinaka-shortcut na explanation ng Bible. Why? Bakit ganun? Kaya ang nangyayari is, ini nga mga Illuminati, ano? Kaya amo ni ang pinaka-core group. Illuminati, may dahira ritual nga, satanic ritual, para ang dahilan is para daw dumato. Christians, ang source of blessing is ang Ginoo. Diri Satanas. Kaya sa rin Psalms chapter 23, the Lord is my shepherd, I shall not want. The Lord is my shepherd. Yan akon magmarang no. Yan nag-aatiman ha akon, waray na makukulang ha akon kinabuhi. So ganun yan ha. Christians, what is necessary for us that we make a life, not just a living. May na istorya Bible. Nagsaring ni Jesus, usa ka mayaman, usa ka tao nga naka-harvest. Kasi at uno nga panahon, agriculture and kasagaran nga livelihood, ano? Agriculture. So naka-harvest niya, damo niya harvest. So ini nga tao naka-harvest niya, damo niya nabari. And then guba niya balay na extend pa yan. Naging mo yung extension para la pag-accommodate han iya mga harvest.
Plaster na nga tanan, ginhipos na niya ang iya mga harvest, sumiring na hiya, ang iya kalugaringon, kalag, damo na imo pagkaon, pagrayhak, kaon, katurog, pagrayhak, kay damo na imo pagkaon. So that is a living, that is about living. And then, nagsiring ni Jesus, yung yaknan at nga tao, han Diyos sumiring, buang-buang. You see? That's how the Lord corrects us. Marang baka mo ang Diyos diri nagsasaho, diri ang Ginoo nagsasaho is the absolute authority. Kaya diri ang Ginoo maluluyan ang Diyos, pero pag abot sa time ang tao nagmamarunong nga iya kalugaringon, very strong ang Diyos. Buang-buang. Yan ang agapi kukuhaon ang imo kalag, mapapakain man ang imo ginaguan. Kaya nagsiring ang bara na kasuratan, nagsiring ni Jesus ang iyang mga disciples, ang mayaman na kalibutan, diri bo't ipasabot nga mayaman hiya atubangan ng Diyos. The rich that are in this, the rich of this world is not rich towards God. Kaya usahay ang limbong haaton nga, pag mayaman nga ni feeling ni lagi panalanginan ng Ginoo, and then mayaman liwat atubangan ng Diyos. No. Maramba ka mo nagsiring ang bara na kasuratan na Bible nga how impossible, how hard a rich man can enter the kingdom of God. Pero nagsiring ang mga disciple ni Jesus, it's impossible. Pero nagsiring ni Jesus, for man it is impossible, but there is no impossible with God. Ang ibig sabihin, bisan ka diri qualified ang Ginoo, kung talaga magpaubos ka, then magiging qualified ka. Pero ang totoo, face value, ang kasabutan ibang kung may kwarta amoy ang dato at ubangan ng Diyos. No. No. So amoy ito we need to have a life, not just a living. Kaya usahay, masakripisyo naton ang aton kinabuhi, imbis nga amoy nan mahalaga atubangan ng Dios ang atong kinabuhi. Ang kasabot naton nga kung unahon naton ang Ginoo nga babayan nahan Ginoon aton panginabuhi. No, diri man igsuon. God is our Father. Nagsiring ni Jesus nga kung ang iyo tatay kamo nga tunan-on nga tatay. Kung pangaruan kamo ang iyo anak isda, mahatag ba kamo bitin? Kung pangaruan kamo ang iyo anak tinapay, mahatag ba kamo bato? Nagsiring ni Jesus, di ba diri kamo masuga dito? Ngani tawhanon tunan-on kamo nga tatay. Maaram kamo maghimuhin maupay nga iyo na mga anak nga nangangaro. How much more your Father which is in heaven. So ganun mga kabugtuan. We need tanawa naton anong kulang, ano ang priority hanaton kinabuhi. We need a life, not just living. Itulid naton ang atong kinabuhi when our life is properly realigned with God, then blessing and living will just be a normal resort. Life produces a blessed and prosperous living, but living must not jeopardize your spiritual life. May mga tao nga maupay na nga ng pakabuhi. Kalimtan na niraan pagpabalando nga pulungan Ginoo. Kalimtan na niraan ang mga ira commitment sa Dios. Mali yan, igsuon. Actually, amoy ni ang ginyinakan ang Diyos sa mga Israelita. Hanakad to pa hiraha Egypt. Along the way, ginyinakanan nila the book of Deuteronomy. Ang ginakan ang Diyos through Moses. Siya ang ginokan Moses, pinakan Moses nga kung mabot na kamo ha imo promise, iyo promise land. Ayaw gud niyo ikalimti ang Diyos. At iyo ang mga pulong ang Diyos ay gintutdo niyo, itutdo ha iyo mga anak. Iintak gud dida ha kaburuton ang Diyos. Maupay ang unahon mo ang imo kinabuhi. Ipahaluna mo hata mga kahimtang, hata mga position, hata mga identity. Then living will just follow. Kasi diri ka papabayan han Ginoo. Ang problema haaton mga kabugtuan tong kinabutahan kita ang kalibutan. Iba kasi ang orientasyon ng kalibutan kontra ang orientasyon ng imo tatay, meaning ang Diyos. Ang orientasyon ng kalibutan is yung spirit of materialism, sisiraon ang imo lawas.
Kahuman mo pakabuhi. Sige, lipayang lawas. Babahaon mo nimo lawas at alkohol. Hasta nga, grabe ng Uber mo. Ang iba na mamatay, ang iba na sabugan aorta. Ang importante ang atong kinabuhi, ayaw sira ang imo kinabuhi tungkol kay maupay lang imo pakabuhi. Ayaw good. Sira kita nga diri mapiktuhan ang imo kinabuhi. Tungod kay maupay ang imo pakabuhi. Ang tao kailangan maibaro ang kalibutan, ibaro kita ang kinaiyang tao. What is the nature of man? Maida espiritu ha tao nga grabe dirit na kukontento. Ang makakasulbar la ha problema hang tao. Diri ang kadako pakontento ng salapi sa sweldo. Pero ang nakakasulbar bisang gutian imo sweldo kung may Kristo ka imo kinabuhi. Tingnan mo nito mga bugtuan, making a life, not just a living. Sa nga bara na kasuratan, what shall it profit a man if he gains the whole world and lose his own soul? Una nga panahon nga na bilanggo pa ako kan Satanas, makalilisang makaruruyag ang kalibutan. Makaruruyag ang kalibutan. Pero nalimbungan la kita. Ang panahon nga maabrihan ang imo espirituhanon nga mga mata, makikita mo gaano kangilad, gaano kita ginluko ni Satanas. Gaano kita ginluko ni Satanas. Hasta inabot ang panahon, damo pa ang mga tao nga nagpailaro, matanikala ni Satanas, damo na apektado. Trabaho mo apektado. Pamilya mo kaluluoy apektado. Mga anak apektado. Pero kita ang tao, wala lang, lipay lang siya. Because he is blind, biktima liwat siya. Kaya hinumdumi ang tuyuhan Diyos. Ideal nga konseptuhan Diyos sa tao. That ang tao must make a life of godliness. Kinabuhi nga nauyo na kaburoto ng Diyos. Nasa ring ang barana kasuratan, there is a way which seems right unto a man, but the end is destruction. So, may tahiya mga kabugtan, what shall it profit a man if he gains the whole world? Ang kalibutan, matindi ang halakhak. Matindi ang sakayang halakhak ang kalibutan. Pero ang tunay nga joy, aada, presensya ng Ginoo. Bisang paigsuon sangkay, makalilisang ang imo halakhak. Maabot man ta ang tunay nga panahon. Ang mamimiling kain, tunay nga kamurayaw ng kalipay. Inumdumi, bangin, iyana pala o ano nga paagi ka nakabati, pero sumatan, napakahalaga ini nga topic naton mga kabugtuhan. Making a life, not just a living. Maamkon mo nga tanan nga butang. Pero ang imo kalag, anam-anam, nasisira. Anam-anam, nasisira. So, ayaw tuguti ang imo trabaho. Ngani, amo an maggapos sa imo. May da iba nga nasisira ira kinabuhi tungod ang trabaho. Ang sabi ni Jesus, come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Concern ang Ginoo. Concern. Actually, ang tinikangan ng hard labor is because of the curse. Tungod ang tunglo nga ang tao nag-disobey ha Ginoo. Ang curse ang labor pumasok. Kaya nagsiring ang barana kasuratan, siring ang Ginoo kan Adan, magpapahulas ka. Makakakaon ka Adan, pero ang balhas mo maturo. That is a hard labor. And that is a curse from the Lord. Kan una nga panahon, war dito amo ang disenyohan Ginoo. Yan na pastilan ang aton mga trabaho, makalilisang. Grabe nga atong trinabaho, guti ay lang sweldo, guti ay lang kita. Sa imo mga anak, ang imo mga ngaro gusto makaaruin, tagaan mo regalo kay Pasko, makuri ka makaabot. Because ang guti ay lang nga income.
kasabot naton nga waray na ito paagi. Ang kasabot naton nga asya na ini. Ang akong lawas gi pasmo tungod ang panginabuhi. Totoo igsuon. Diri mo kaya mabuhay kalibutan kung waray Dios. Kaya kailangan ibaruin naton. Ang source ng tanan is ang Ginoo. Bigiyahan ka ang Ginoo, panalangin ang kitahan Ginoo. When everybody, kasi waray man tao siguro nga nagtikang ka sa tanas. Nga tanan nga tao man nagtikang ka Dios. So therefore, diri urusahon dapat nga ang tao unta, unahon ang Dios. Yung ungod-ungod, ayaw superficial lang. So kung unahon naton ang Ginoo, then makikita mo ang blessing ang Ginoo madaloy. Matag panimalay, the smallest part ng society, family, papanalanginan ang Diyos. Tungod kayan, imo kinabuhi na panalanginan ang Diyos. Saying, just learn of me. Learn of me, and ye shall find rest into your soul. Makalilisang ang limbong ni Satanas. Ang kasabot naton nga, karapatan naton yan. Ang kasabot naton nga, okay yan. Ngayon, bait lang yan. Dadalihong ka ni Satanas. Dadalihong ka, hindi ka na makakawala. Kaya, sahay, mastering na kita panahon ng aton frustration. Gusto kong bumait, hindi ko magawa. Gusto kong bumait. Christians, tigam niyan mga kabugtuhan. So, just learn of me. Kung magpaubos lang kita dida ha Ginoo, mararanasan mo ang pag-rescue ang Diyos sa ay mo kinabuhi. Ayaw lang tuguti nga ikaw ang mag-isip lang ang imo kaupayan. Sira ang Biblia, lean not into your own understanding. Huwag magmarunong atubangan ng Diyos. Ang atong karunungan, ang atong intelligence is, ang gamit ini, pag-implement ang kaburuto ng Diyos. Pag tinagang ka ng kaburuto ng Ginoo, then gamitan ang imo intelligence para adto nga kaburuto ng Ginoo ma-implement. Pero, ang pagpili ang kaburuton, mga kabugtuan, napaka-importante ang aton foundation is tikang ha Ginoo. Kaya, damo nga mga sosyedad, even bansa, nga ang kasabot nira nga ang final nga foundation han kamatuuran ng tao is ang desisyon ng tao. So, tingnan mo na ito mga kabugtuan. Kanugon han kinabuhi. Kanugon ang talino. Precious nga kaluluwa. Precious nga pagkatao. Ginmahal ang Diyos. Gipakamat siya ni Kristo Jesus. Masasayang lang. Why? Because ginuna nira ang living. Amag ang ira priority. Ipabayan nira ang tunay nira nga identity. Kay ano kay buhi ira. Why we are here in this earth? Maglipay lang. We are here because mga anak kita Ginoo. Mga seed kita nga maupay nga seed. Sa ringang paraan na kasuratan, parable ni Jesus about the good seed. Nga ang good seed, amo ito ang mga anak han ginadian, the children of the kingdom. The field is the world. Kung ikaw maupay nga binhi, maupay nga batan pagkabatan, maupay nga edukado nga tao nga maupay, gimpa-eskwilan maupay. Sigurado nga ada kaliwat ha maupay nga Dios. Waray ka nga ni ha maupay nga Dios, besang ka nagtikangin maupay nga pangiskwela. Kaluluoy kung waray kita Ginoo ha atong kinabuhi mga kabugtuan. Kailan kaya tayo nga Pilipino magkakamayada in leader tikang halokal ngadto ha national tao nga may ada kinabuhi nga nauyon ha Ginoo. Kailan kaya? Damo na nga mga dungganon magtalino. Pero grabe ang SOP. Kung maghimo project, makalilisang. Na-approvean pa lang, paandaman na antuan. Oh, mayroon ka ng project dito, ihanda mo na yung SOP. Grabe mga kabugtuan. Puros living, puros buhay-buhay, puros buhay-buhay, puros paganansya. Ang Biblia nagsumat ito. Nga kadama nag-iisip that gain is godliness. That's Adaya Timothy. Gain is godliness. Kaalang iba nga, pagdakon imo buhay-buhay,
Yun ang tama nga pagka-Diyos no. Pero ang sinabi ng Biblia, but godliness with contentment is great gain. Ang pinakadako di ay nga ganansya. Wara iba kundi rian. Mag-alaga na ginungan may na pagkakuntinto. Ito ang pinakadako nga ganansya. So, usahay ha, grabe na labi na kung nakakita na hindamo nga kwarta, nakakabati hindamo nga nawawara na ang pagkaklase ang tunay nga kinabuhi. Nasisira ang tunay nga kinabuhi. Tigam na kabugtuan, that is the system of this world. Nga ang sistema, ang kinabuhi niya kalibutan is very evil. Pero hinumdumi, the good news is, maundang mantay ni, muhukman mantay niya kalibutan. But the bad news is, kung diri ka nag-andam ang imo kinabuhi. Kung waray ka pa mangarot pa sa ilo Ginoo. Siring ni San Pedro, hino natuwayo ka San Pedro. Then pamati ka mo ang pulong ni San Pedro. Save yourself from this untoward generation. Taluwasa ang ilikay ang imo kalugaringon. Hini nga diri makaruruyag nga generation. Nga henerasyon. O kung natuho kay San Pedro imo papa, you better obey his word. Save yourself from this untoward generation. Bisang pa daw anong harap-harap mo kamot ni San Pedro. Tiil ni San Pedro. Kung waray ka mamati, handin ipayakan ang Diyos nga pulong kan San Pedro. Save yourself from this untoward generation. Ilikayan imo kalugaringon, hini nga diri makaruruyag nga klaseng pagkinabuhi ang kadamaan ng mga tao. Generation of ungodliness. Generation of sinfulness. Luwasa ang imo kalugaringon. Masaring ka, diri ko kaya. Paugo pa Ginoo, kaya mo yan. Kung naunlod ka na, pagkabiktimahan, pagkakalibutan, at least pwede ka magtawag hanggang Kristo. Pedro ang nalubog hiya. Nakatawag pa hiya. Sumiring Pedro, Lord, save me. Haiyo nga namamati, maharang ako madamo, haiyo ang may lubog na sitwasyon. Pero pwede ka makatawag ka Ginoo. Kung kinasing-kasing mo gusto. Lord, save me. Jesus nag-unat ang iya kamot. Nag-uunaton liwatan Ginoo ang iya kamot nga dahil imo sang kaya na nga kakurulpon para luwason ka ang imo miserable nga kahintang. Maupay agawas, nalilipay ka. Pero ang sulod mo, grabe ang conviction. Grabe ang kulba mo. Kasi ang espirituhan Diyos ang susumat. Ang konsyensya ng susumat. Mali ang imong ibubuhat. Pwede ka makatawa ka Ginoo. And the Lord will respond to you. Amo itong expertise ang Ginoo. Ang expertise ang Ginoo is pag nakabati iyahin tawag, then He will be a God, a loving God that will save us. Kasi call unto Him, and they shall be saved. Luluwason ka. Learn of me. Ang pangagihan aton pag masaring kita nga, di ko kaya, ako limitado, wala ko kakayahan. Sabi ni Jesus, learn of me. Ang sistema nga matadong, clearly defined na yan, naa sa Bible yan. Ang problema ang kalibutan, doktrinang aton ginaan. Kung pa, pagalingay, kung hinong magaling nga relihiyon, group. Waray lugod ang tao matukdui, hatama, madalan. So, ada na Bible, it's already in the Word of God. Para ikaw maging straight. Ang imo pagkinabuhi. Makuri ang maglinugaring, mag-try nga, tatadungon mo ang imo paagi. Hino ay kadamaan naghimon New Year's resolution. Nga makapira ka na hiwi. Waray pamahuman ang January. Kasi mali. Kita naghihimon kadung. Ang totoo ganito. Naghimo na ang Diyos ang katadungan. Ang aton na lang pagsubay. Subay na lang. Kakatadungan ang Diyos.
Then, paglingi mo ha katapusan, tadong ang imo agian kasi ang ginsubay mo kanang Dios katadungan. Righteousness are already in place. Sabi ni Jesus, learn of me. Be a follower ni Jesus. Do not just remain as believer. Maiba ka to. Pag saring natuo ka Jesus, yes. Do you love Him? Yes. Pero sumiring ka na nga ni, are you a follower of Jesus? So, di ba matubag na siring? Sometimes. Be a follower of Jesus. Say niya, learn of me. Hiya kasi kung baga, tailoring pa, Jesus and Master Cutter. Learn from the expert. Learn from the master. Learn from the perfect professor. Jesus yun. As in Jesus, those who believe in me, the works that I do shall he do also. Ang mga mag-upay nga butang nga akong nahimo, makakahimo liwat yan. Not only nga bubuhaton yan akong ginyakan, pero ang akong ginbuhat, makakabuhat liwat yan. That is the guarantee ni Jesus, mga kabugtungan. You see, making a life, not just a living. Ayaw natin pag-isipan ng kung ano lang maisulod ang aton baba. Nasiri ang bara na kasuratan, the kingdom of God is not meat and drink, but righteousness, peace, and joy in the Holy Ghost. Pagkamatadong. Kaya nalipay kami nga mais magsakripisyo. Magsakripisyo ini nga broadcast. Because unang-una nalilipay ang Diyos. Pag maaram ka nga nililipay mo ang Diyos. Diri kami naglilipay ang among kalugaringon. Nagsasakripisyo lugod kami. But maaram kami ini nga sakripisyo, Ginoo namong nililipay. Kaya igsuon, hinamdumihan. Jesus an aton expert ngan very clear makusog ang sound hanyakan ni Jesus, learn from me. Learn from me, and ye shall find rest into your souls. You shall find rest into your souls. So, making a life, sabi ni Jesus, blessed are the poor in spirit. Poor in spirit. Kasing-kasing attitude nga may pagpaubos. Ang resulta ito, makalilisang na living. Anong siring ni Jesus? Poor in spirit, blessed are the poor in spirit, for theirs are the kingdom of heaven. See, that is a living. Kingdom of heaven, that's a living. The abundant grace of God, the inheritance of Gianda man Diyos para imo. Pero unahala ang life. A life that is humble before the Lord. A life that is meek, matutuan, teachable, obedient ka Ginoo. Ang sabi ni Jesus, theirs is the kingdom of heaven. So, nga bara na kasuratan, he that humble himself shall be exalted, promoted, successful, prosper, exalted. But ang foundation is humility. That is a kind of, he that humbles himself shall be exalted. The Lord is my shepherd. That is alive. That is alive. Tuguti nga ang Ginoo amo ang imo magbarangay. Iya magka-guide ha imo. Ma-rely ka at iya paagi. And then, ma-follow ito at maupay mo nga living. I shall not want. Waray makukulang. God will provide. He is Jehovah Jireh. Damo ka ayo nga namamati, mga durdilain na sektor, mga kabugtuan. Kaluluoy ang atong mga lawas. Maram baka mo, bisan nga ng atong lawas. Kailangan maaram kita magpalanggan atong lawas. Ayaw abusuhan imo lawas. Hadamo nga mga butang. Bisan ng pagkaon, akala natin tanang pagkaon, puros pagkaupay ang lawas. No, not at all. Usahay, wari na rest ang atong lawas. Palanggaang imo lawas. Sumala, pareho pagpalanggahan Diyos. Ang mga prescription ng yawa, pagpalanggahan lawas, destructive.
Pero ang pagpaagihan Ginoo, ang pagpalanggahan atong lawas, glorious. Glorious igsoon. Dayawan ang Dios. Ngan kung ato ni gugmaon ang Ginoo. Kung ato ni gugmaon ang Dios, anong siringan bara na kasuratan? About an impact an atong living. Siringan bara na kasuratan. All things work together for good. You see, that's living. Ada kakakurian ng mga sitwasyon. Pero akala mo, the devil meant it for bad, but God will turn it around and make it good for you. All things work together for good to them that love God. Pero hadiri nga ni nahigugma Diyos. Tigam ni, pagmalas na nga ni, diretso ito ang kamalasan. Pero, pag nag-alagad ka, Ginoo, maabot ang mga negative nga butang, circumstansya. Pero ang kaluyo ito, because the Word of God will never return void. All things work together for good. Kung kinasing-kasing igsuon ang imong paghigugma, Diyos, dili ka papabayaan ng Ginoo. Because sabi ng Bible, you are the apple of His eye. You are the apple of His eye. Sa nga bara na kasuratan hiya nga nagbabantay ha imo diri nakaturog. Ang tao pa daw magbantay si guard ka ha tao nakaturog ka. May paagi ang tao may naturog. Pero ang Dios nga nag-aalaga ha aton diri nakaturog. If ye be obedient, ye shall eat the good of the land. Ang kasabot naton mga kabugtuan nga pasag dinalaan Ginoo. Maningkamot na la ako para ako makakaon. Pero siringhan Ginoo, kung maging masinugtanong ka la haiya, makakaon ka, han mag-upay nga butang atunan. You will eat the good of the land. Sa ringang barana kasuratan, the meek shall inherit the earth. Nag-aagawan, posisyon kalibutan. By the way, mga kasangkayan, mag-ampo kita, masunod natin nga magiging dumaran atong bansa. Ipag-pray natin. Bilang mga tao ang Diyos, we deserve the best. We deserve the best. Kumbaga, iampo natin nga mas marang-arang. Kung anong nahimo yan nga panahon, mas unta, mas maupay pang may tabo atong bansa. That's our responsibility to pray for our next president. So hinumdumin na mga kabugtuan, the meek shall inherit the earth. Amo ito ng paagihan Ginoo. Gagamiton ng Diyos. Ipupwestuhan Ginoo. Ha kalibutan, ha mga posisyon, ang mga taong nga mga masinugtanon ha iyang meek. Ang problema yan ang panahon, ano man, ang nakakapwesto, ang kwartahan. Ang may da isuruhulang butante, amo nakapwesto. Pero diri mo papadayon mga kabugtuan. Diri ito maglalaho tayo. Maabot ang panahon. Judgment will come. Nga ang Diyos talaga ang himuon niya nga mga haptat ihatag ang posisyon ng Diyos. Diri tungod kay naghatag ang kwarta. But tungod kay mga pinilihan Diyos. Ini nga mga position, temporary lang. 4 years, temporary lang yan. Position will come with the time of 1,000 years kapag reign ni Jesus. Again, ano lang yan din? Practice pa lang yan. Practice pa lang yan. Christians, ang aton pag-alagad, Ginoo yan nga panahon. Yan nga panahon. Practice la ito para han imo position ha 1,000 years ni Jesus. Ang imo naman position na 1,000 years ni Jesus will guarantee ang imo eternal nga position dida aginadian ng Diyos. So yan na. Ang baraan na kasuratan na siring, our labor is not in vain in the Lord. Anaton mga paghago, dito sayang. Siring ni Jesus, nagmatinumanong ka, haguti ay nga butang. Tatagan ta ikaw na pulo nga syudad. Leadership. Sa time ni Jesus, leadership will come, will be given. I-award na ito mga tao. Not because kay kwartahan nila, but because kay matadong nila. 1,000 years. Ang kasabutan kalibutan, nga makaruruyag na may makaruruyag pa nga position in leadership unina mga kabugtuan.
Pero ang sigurado is, ang tataga nito, diri kurap. Diri ang kurap ang tataga nito. Kahit kurap, diri ito ma-qualify. Because God is a righteous judge. Pag diri nasunod ang kaburuton ng Diyos, diri ito pag magaling mga kabugtuan. That is submission ha Ginoo. Kung nasubmitar kita ha Ginoo, hiyaan maghihimo ha aton. God will qualify those whom He called. So gintawag kita Ginoo nga nag-respond kita. Diri kita kay naglabyaw-labyaw lang ha Ginoo. Ika-qualify kita ha Ginoo. Ka-qualify kita ha Ginoo. And then God will give us that reward. Kaya our labor in this present time, diri sayang ha atubangan ng Dios mga kabugtuan. The meek shall inherit the earth. So ang atong life, kung na-establish nato ang atong identity, dako ang kapuslanan. Ha agenda ang ginhadian ng Dios. Dako ang kapuslanan. Ngan ang mga paagi nga diri matadong, mahahanaw yan. Mga paagi yung tao nga diri matadong, mahahanaw yan. Nasa rin ang verse 4, Psalms chapter 1. The ungodly are not so, but are like the chaff which the wind driveth away. Ang tao nga diri marunong matakot kay Lord. Para ba upa ba? Nga ipapahalid lang siya. Blown away by the wind. So kadlahi ito ka-unstable ang tao nga waray mag-alaga na Ginoo. Ano mang klase ang iya relihiyon. Diri ito kay relihiyon na yun. That is a personal submission na Ginoo. Paro lang iya upang ipapalid. Nasa rin nga verse 5, therefore the ungodly shall not stand in the judgment. Ang tao nga hindi marunong matakot kay Lord shall not stand. Hindi siya makakabarog ha panahon ng paghukom. When time of audit, tunay nga audit, hanlangit, igagawan, hindi siya makakatayo. Shall not stand in the judgment, nor sinners in the congregation of the righteous. And then, verse 6, for the Lord knoweth the way of the righteous. Maaram ang Diyos sa paagihan mga tao na nasunod na iya. Alam na Lord yun. Mga paraan ng tao na marunong matakot sumunod sa Kanya. But the way of the ungodly shall perish. Yun. The way of the ungodly shall perish. It doesn't matter kung kwartahan kaya na nga panahon. Waray sa payan kung daman mo property na nga panahon. Ay, waray sa payan yan. What matters is your life before the Lord. Your life before